Boxing ang kinalakihang sport ni Johan Chua. Pero mag-iiba pala ang ihip ng hangin nang aksidente niyang malaman ang billiards. Nakipag-spar na ako with other kids din. But all of a sudden, nanood ako ng TV din na nalipat ko lang ng aksidente lang. Nalipat lang namin sa billiards na naglalaro na World Championship that time. Dahil sa curiosity ng batang Johan, dinala siya ng kanyang tatay sa bilyaran for the first time. At syempre, nasunda ng first time. Nung naglaro nga ako, wala na talaga, na-hook na talaga ako. Naglalaro na ako ng 10 hours, 12 hours a day talaga. Nag-iinsayo na ako. Tapos yun na nga, sa kasamaang palad, na sa sobrang hook ko sa billiards, na nag-stop talaga ako mag-school para lang maglaro talaga ng billiards. And the rest is history. Hindi niya rin nga raw inakalang ang isa sa mga hinahangaang si Efren Bata Reyes. Magiging coach niya na ngayon para sa paparating na Reyes Cup. Nakwento pa nga niya na natalo pa raw siya last year lang ng The Magician sa isang local tournament sa Olongapo. Yung depending doon, nagkatapat kami ng top quarterfinals, tapos yun, natalo ako kay tatay. Maraming beses naman na kami nagkalaban, pero mas maraming beses niya akong tinalo. Nagkaroon ng instance na tinalo ko na rin siya, pero lagi akong talo sa kanya. Nang mabalitaan nga na magkaka-Reyes Cup, nagpursige raw siya na galingan pa, lalo't hindi naging maganda ang performance niya sa UK Open Cup kamakailan. So lahat ng ranking events, chinek namin, sinalihan ko siya, tapos tinry ko talaga na mag-perform na hindi yung basta lang na, hindi sure na ako sa Reyes Cup, hindi, kailangan may goal ako na mag-podium finish ako at least. With enough points, tumaas ang ranking ni Johan. Sa ngayon, siya ang nag-iisang Pinoy sa roster ng Team Asia alongside Singapore's Aloysius Yap and Chinese Taipei's Ko Pengyi. Ang masasabi naman ng head coach, marami din magagaling dito sa atin ngayon. Kaya lang hindi pa sila nakikilala dahil mga bata pa, hindi pa sila na-expose. Yung mga na-expose dito, yung mga naglalaro lang ng mga tournament, kamukha nila Carlo Biado, sila Joshua Chua. Kaya yan ang napili natin yan, na magagaling. Pero palagay ko, itong labanan ito, mahirapan tayo. Pero may panalo din dahil shooter. Ibang klase kapag ang talento, sinamahan mo pa rin tiyaga. At laking tulong kay Johan ang maturuan pa ng isang living legend sa bilyard. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang bad boy ng billiards na si Johan Chua kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Denise, una muna, bakit ba bad boy ang bansag dito kay Johan? Pops J, historically, no? Kasi bata at very young age din nagsimula itong si Johan. Bubwit yung tawag sa kanya. Okay. Pero gusto niya raw kasing ibahin yung image niya, no? More of a bad boy. So, siya yung nagpangalan o nagbansag sa sarili niya na bad koi. So, from the Chinese myth daw ng mga koi fish, Pops J, no? So, dito sa myth na ito, ang nangyari daw is parang may waterfall na kinailangang malampasan itong koi fish, ilang beses sinubukan bago malampasan at naging dragon sa susunod. So, kumbaga, nakikita daw ni Johan yung sarili niya sa myth na ito. Kumbaga, kaya, pinatibay ng mga pagsubok. Yun, ganon. Exactly, okay. Pops J. Kaya bad koi ang gamit niya ngayon. Si Johan ay tumigil sa pag-aaral dahil sa pagkahilig sa bilyar. Nagkakating klase siguro para magbilyar. Ano ang reaksyon ng kanyang mga magulang? Like any other parents naman, no, Pops J, syempre mas gusto nila na unahin mo ang iyong pag-aaral. Yes, so at first, no, merong hesitations dahil sobrang nahilig nga si Johan sa pagbibilyar to the point na at the age of 13, grade school, natigil siya sa pagbibilyar. Kaya ayun, walang nagawa ang parents, no, sinuportahan at naging lumaki ang naglumang career ni Johan. Ang nagko-coach ngayon kay Johan, kay Bad Koy, ay ang living legend, no? Si Efren Bata Reyes. Ano naman, tatay ang tawag niya kay Efren. Ano, kamusta naman ang kanilang pagsasama? Yes. Pops J, actually hindi lang ngayon, hindi first time, no, na makakasama o magiging coach ni dati nakakalaban Johan niya sa mga competition. Pero yun, nagsimula nga na nakakalaban niya. No, nakukwento sa akin ni Johan na
around 19 to 20 years old, no, una niyang natalo si Efren. Pero banggit niya nga sa video na mas maraming beses pa rin na natatalo siya ni Efren. At actually, si Tatay Efren ay coach niya rin sa national team. At nabanggit niya ayon sa kwento niya, Pops J, no, iba pa rin talaga kapag nakakalaban niya si Tatay Efren. Very father figure talaga, no, si Tatay Efren. Pero kapag nakakalaban mo na, hindi pa rin mawawala yung pagiging starstruck kasi ang galing talaga ni Efren bilang coach, bilang player. At syempre, walang tatalo dyan. The best yan. Yes, Pops J. But even Efren Reyes, Bata Reyes himself, no, pinupuri rin talaga si Johan. Hanga din siya. Talagang kaabang-abang itong Reyes Cup. Base sa ranking, kaya nakapasok itong si Johan sa Team Asia. Ano raw ba yung gusto niyang pagtuunan? No? Ano yung gusto niyang kung saan siya magko-concentrate, no, para makatulong sa Team Asia? Sa ngayon, Pops J, as per preparations, no, dahil nga kabilaan pa rin ang mga tournament na sinasalihan nitong tatlong part, no, so far tatlong part ng roster ng Team Asia. Sana daw, no, dahil papalapit na nga, no, mag-Oktubre na, Pops J, ay mabigyan ng focus yung chemistry nilang tatlo. At hanggang sa ngayon, Pops J, inaabangan pa rin natin kung sino yung dalawang wild card pa na makakasama may dito dalawa sa pang roster. slot. Meron pa Okay. Pops J. So mga dalawa pa ang posibleng pumasok sa Team Asia at posibleng madagdagan pa ng Pinoy. Posible, Pops J. No? So far, what we have is from Singapore, si Aloysius Yap at si Kupin Yi from Chinese Taipei. At ang nag-iisa ngayon na Pinoy, which is si Johan Chua nga. At may mga Pinoy ba na dadagdag? May possibility, Pops J. No? Depende sa mapipili ni Coach Efren. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.